Hello guys, this is Alan and welcome back to Gaijin World. Matapos ang ilang buwan ng pag-aantay at preparations, heto na po tayo sa pinakamahalagang kabanata ng aming buhay pamilya dito sa Japan. Ito po ang araw na isinilang ang aming ikalawang anak. Ayun guys, nandito na tayo sa hospital. Today, ang operation ni Mau as C-section. So, antayin natin matapos ang operation and hopefully maging okay. Walang problema, pati si baby. So, dito lang tayo maghihintay kasi hindi tayo pwedeng pumasok doon dahil medyo mahigpit pa rin sila dito pagdating sa COVID protocol. So, hanggang ngayon ay naka-implement pa rin sila. Actually, hindi nga ako pwedeng magstay dito ng matagal. Siguro, papakita lang nila sa akin yung baby and then 15 minutes lang ako pwedeng magstay. Tapos dun sa isang buong linggo na mag-i-stay si Mau dito sa hospital, isang beses lang ako pwedeng pumunta and 30 minutes lang din yung pwede kong i-stay dito. So, ayan. Magantay lang tayo. May isa pang crucial detail na kinumpirma ng doktor bago ang procedure. Dahil repeat C-section ito, tinanong nila kung anong klase ang previous scar. Ang scar ni Mau pala ay vertical na siyang naging batayan ng surgical plan. Baby gang. Sino ka mukha mo? Oh my gulay. 先に上行ってるね。ここね、つけるとあ、いいですか？いい写真撮れる。動画撮ります。ちっちゃい。縦の方がいいか。おー。 At doon po mga kabayan, isinilang na ang aming baby boy. Ang pangalan niya, Seiji Edric. Isang mix ng Pinoy at Japanese heritage. Welcome to the world, Seiji. Nagpapasalamat kami dahil si Seiji ay isinilang na 3,000 at 40 grams ang timbang at 49 na sentimetro ang haba. Siya po ay born at 37 linggo at 5 araw sa Central Japan International Medical Center. Mission accomplished, Mami Mau. Samahan niyo ako sa panibagong yugto na to bilang isang hands-on na ama at asawa. Yung mga precious moments na pinagmamasdan ko lang siya kanina, ngayon. Ito na, yung totoong pagkakataon para alagaan sila. Simulan na natin. Matapos ang operasyon, ang priority ay recovery at monitoring. Ang post-delivery experience sa Japan ay structured at systematic. Para sa moms na nag-C-section, alam niyo po ba na ang uterus ay nagsisimulang bumalik sa dati? Sa day 1, nasa pusod pa, pero sa day 3 to 4, bababa na ito. Kailangan lang talaga ng rest. Dahil C-section, ang average stay po namin ay mga 8 days. Ngunit ang sabi ng doktor, discharge ay magaganap sa loob ng about 1 linggo kung walang komplikasyon. Ang pinakamalaking challenge pagkatapos ng panganganak ay ang mood changes ni Mau. Ito ay tinatawag na maternity blues o postpartum depression, malubhang sintomas. Sabi sa guidance, kasama rito ang anxiety, sleeplessness at restlessness. Dahil dito, nagdesisyon po akong gamitin agad ang aking child care leave. Ito po ay hindi lang benefit, ito ay necessity. Sino pa ang tutulong kay Mau habang nagtatrabaho ako at nasa school si Stephen? Kailangan kong i-prioritize ang pamilya dahil si Mau ay may postpartum syndrome. Bukod pa rito, si baby Seiji naman ay may concern din sa jaundice. Ito ang mga real-life challenges na dapat harapin ng Filipino dad in Japan. Para naman kay baby Seiji, sa unang mga araw, importante ang newborn screening. Ito po ay mandatory na check sa ospital para sa mga inborn errors of metabolism at iba pang sakit. Sa Japan, sumasaklaw ang screening sa 20 diseases. Ginagawa ito 4 hanggang 6 na araw pagkatapos ng kapanganakan gamit ang blood sample. Tandaan, ang pag-iwas, prevention ay mas mahalaga kaysa sa paggaling, treatment. Kailangan din nating bantayan ang 3 signs na healthy ang baby. Good mood, may good appetite, at good face color. Ang normal body temperature ay up to 37.5 degrees Celsius. Balikan natin ang jaundice. Ito ay normal,
naninilaw ang balat 2 hanggang 3 araw pagkatapos ng kapanganakan. Kung severe, kailangan ng phototherapy. Kaya sineseryoso po namin ang monitoring. Sa life of a newborn, ang PUNP ay affected ng diet, breast milk or formula. Kung breastfed, ang stool ay yellowish, greenish at soft. Kung formula fed, pale yellow or gray-green. Huwag ding kalimutan, kailangan nating i-register ang birth ni Seiji sa municipal office, Kani City Hall, within 14 days. Ito ang unang hakbang para sa lahat ng subsidies. Ang lump sum childbirth and nursing benefit ay pwedeng i-apply sa municipal office o sa social insurance, Shakai Hoken. Ito ang magpapatunay na Filipino family tayo pero thriving tayo dito sa Japan. Okay, fast forward. Ito na po. Yung moment na pinayagan na kaming bumisita, kasama ko na si Kuya Stephen at Jean Sensei. Ang hospital protocols po dito ay mahigpit pa rin pero worth it ang paghihintay. First time din ni Stephen na makita yung mommy niya after the C-section at syempre yung new baby brother niya si Seiji. Priceless ang reaction ni Stephen. Ayan si Stephen, picture at video agad. Proud na proud si Kuya. Ito po ang simula ng new chapter at new family dynamic na ibabahagi namin sa inyo. Ayan po si baby Seiji ang himbing ng tulog. Pansinin nyo, naka-mittens pa siya. Ang mittens ay ginagamit para hindi masugatan ni baby ang sarili niya. Ngayon, mag-focus tayo sa postpartum checkups. Dahil sa discharge, kailangan nating ischedule ang maternal health checkup para kay Mao at ang postpartum 1-month checkup para kay Seiji. Ang mother's checkup ay sa same department as pregnancy checkup. Si baby Seiji naman ay may 1-month appointment sa pediatrics department. Kailangan po ito on time. Bago ang baby's checkup, kailangan punan ang Mother and Child Health Handbook, Boshi Techo. Kasama rin dito ang pag-fill out ng record kung binigyan ba ng vitamin K2 syrup si baby. Sa Kani City, may magandang post-delivery support system. Isa na rito ang Visit Type Postpartum Care. Ito ay essential para sa mga new mothers. Ang Visit Type Postpartum Care ay para sa mga residente ng Kani City. Maaari itong i-avail 4 na buwan pagkatapos ng kapanganakan, maximum ng 6 na beses. Ang fee po ay 1,500 yen per visit. Ano ang sakop ng care? Check-up para kay mommy, tulad ng health status at breastfeeding consultation. At support din para kay baby, tulad ng infant care consultation. Reflecting tayo, ang paternity leave ko ay nagpapakita ng halaga ng family support. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng empathetic authority sa Gaijin world. Ang childcare leave ay hindi lang tungkol sa paperwork, ito ay tungkol sa being present sa pamilya. Ito ang balance ng work at life na tinuturo natin sa aming mga kababayan. Ang dual focus na ito, practical guidance at emotional well-being, ay ang core ng Gaijin World brand. Gusto nating informed kayo, parang panaginip pa rin after 9 long months of waiting, of check-ups ng lahat ng paghahanda. Andito na siya. Finally, andito ka na anak. Ang himbing ng tulog, parang anghel. Nakakatuwa lang isipin na sa bawat kilos niya, sa bawat paghinga, parang nawawala lahat ng pagod, lahat ng kaba, lahat ng worries nawawala. Andito ako ngayon at nasusubaybayan ko lahat to dahil naka-avail tayo ng childcare leave at birth, yung 28 araw na leave dito sa Japan para sa mga tatay. Grabe yung pasasalamat ko kasi kahit sandamakmak yung paperwork na sinubmit natin sa General Affairs, sulit lahat para masamahan ko sila ng buo sa mga unang araw na to. Walang iniisip na trabaho, walang distractions, nakatutok lang ako sa kanila, kay Mrs. sa kanyang recovery, at syempre dito sa ating bagong blessing, si baby Seiji. Ang sarap sa pakiramdam. Ayan, dumating na rin ang kuya niya, si Stephen, kasama ang kaibigan natin, si Jean Sensei, nakasama na rin natin sa bahay. Tahimik lang kaming tatlo, nakatingin sa kanya, parang isang sagradong sandali. Nakakatuwa tingnan si Stephen. 15 years old na yung panganay ko, teenager na. Ngayon, nakatayo siya dyan, tinitingnan niya yung baby brother niya. Grabe, 15 taon ang pagitan nila. Hindi lang siya basta kuya, parang magiging mentor na rin siya. Ito na yung simula ng bagong chapter para sa pamilya namin. Tingnan nyo naman, tong new member ng Gaijin World. Ang cute-cute, ang itim ng buhok niya, tapos parang spiky pa. Hehehe. At yung tenga niya, ang liit-liit. Perfect, sa bawat detalye na mamangha ka, para kang nanonood ng isang milagro. Siyempre, kailangan naming siguraduhin ni Mao na komportable siya sa kanyang unang araw dito sa mundo. After 15 years, parang first time ulit lahat. Yung huli naming baby, si Stephen, ang tagal na nun. Ibang tatay na rin ako ngayon kumpara nun. Kaya ngayon, lahat ng maliliit na bagay, lahat ng detalye, bago ulit sa paningin ko. Napaka-precious.
Ayan, inaayos namin ni Mrs. yung damit niya. Medyo maluwag pa sa kanya, no? Hehe. Kasi maliit pa siya. Syempre, kailangan yan para manatili siyang warm. Dito sa Japan, kahit sa loob ng hospital, medyo malamig. Yung mittens naman, importante yan para hindi niya makalmot yung sarili niyang muka. Alam nyo na, yung mga kuko ng newborn, manipis pero matalas. Teamwork lang kami ni Mrs. Dahan-dahan para hindi siya maistorbo sa tulog. Ayan, tinatali ulit namin yung mga string ng damit niya, kailangan sakto lang, hindi masyadong mahigpit, hindi rin maluwag. Ganyan talaga. Pag magulang ka na, every little thing gusto mo aalagaan mo ng maigi. Yung bawat detalye ng comfort ng anak mo, yun ang priority mo. Inaayos na rin namin yung pagkakaswaddle sa kanya. O parang nag-aaral ulit kami, no? Parang bumalik kami sa square one. Pero yun ang part ng journey yun ang saya ng pagiging magulang. You relearn everything for your child. Okay, I think he's comfortable now. And now, mga kabayan, for the very first time, hahawakan ko na siya. Ayan na. Dahan-dahan siyang inaangat ni Mrs. Kinakabahan ako. Parang di ko alam, eto na, inihahanda ko na tong puting kumot para sa kanya. Kailangan maingat. Ayan na, ipapasa na niya sa akin. Ayan na, hawak ko na siya. Ang sarap sa pakiramdam. Ang bigat niya. Pero yung bigat na masarap, ramdam mo yung init niya. This is the moment. Ito yung isa sa mga pinaka-importanting dahilan kung bakit sinigurado ko talagang ma-approve yung childcare leave at birth ko. Para maranasan ko to ng buo, nang walang iniisip na kahit ano, just this moment with my son. Tingnan nyo si Kuya Stephen, lapit ng lapit. Tuwang-tuwa rin siya sa kapatid niya. Ayan, tinuturo niya. Ang laki ng ngiti, 15 years, ang layo ng agwat nila. Pero alam ko, magiging mag-best friend sila in a unique way. Magiging protector at guide niya tong kuya niya. Ang saya-saya sa puso na makita silang magkasama. So ayan, si Jin Sensei muna ang taga-video natin. Buti na lang andito si Jin Sensei na parang pamilya na rin para kunan kami ng aming unang family picture. Family of 4. Grabe. Dati 3 lang kami dito sa Japan. Ngayon kumpleto na. Ang saya, medyo awkward pa kami mag-post. Hehe, pero this moment is everything. Okay, balik muna si baby kay mommy. Ingat. Ayan. Syempre, hindi pwedeng hindi maranasan ng kuya niya na hawakan ang kanyang little brother. So, it's kuya's turn. Ayan, dahan-dahan. Tinuturuan namin si Stephen kung paano yung tamang paghawak. You can see it in his face. He's a little nervous but proud. Ang seryoso ng muka, hehe. First time niyang humawak ng kapatid from a father's perspective, nakaka-proud. Ang panganay ko, isa ng kuya. These are the moments na i-cherish namin habang buhay. Napakasarap panoorin. Yung 2 anak mo, magkasama. Priceless. At syempre, ang ating resident photographer, si Mommy, hindi niya palalampasin to. Ayan, kinuha na niya yung phone niya. Tingnan nyo yung ngiti ni Mrs. Abot tenga. Sobrang saya niya na makita yung 2 niyang anak na magkasama. Ako rin, habang pinapanood ko sila, I'm just soaking it all in. Dito, sa sandaling to, kumpleto ang pamilya ko. Okay, after a few shots, dahan-dahan na ring ibinalik ni Stephen si baby kay mommy. Good job kuya, kailangan na nating ibalik si Seiji sa kanyang higaan para makapagpahinga na siya ulit. Ayan, one last hug and kiss from mommy. Tapos dahan-dahan na namin siyang ibinabalik sa kanyang bassinet. Teamwork ulit. Kailangan sabay para hindi siya magising. Very gentle lang. Ayan, hinihimas-himas ko lang yung ulo niya. Inaayos ko ulit yung kumot. Ganyan yung instinct ng magulang, no? You want to make sure na lahat ay perfect bago mo siya iwanan. Na komportable siya, na safe siya. So guys, paubos na yung oras namin dito. Limited lang kasi ang pwedeng magstay sa room. Ito na yung pinakamahirap na part. Ang magpaalam. Kailangan na naming iwanan si Mrs. at si baby. Si Mrs. kailangan man pa niyang magstay dito. Mga at least 8 araw pa dahil C-section siya. Kaya sobrang bigat sa dibdib na iwanan sila, pero para talaga sa recovery niya. Mixed emotions. Sobrang saya na andito na si Seiji, pero ang bigat sa dibdib na iwanan sila. Inaalalayan ko lang si Mrs. kasi naka-IV drip pa siya. Kailangan niya talagang magpahinga. Ayan, ang sarap ng tulog niya. Habang mahimbing siyang natutulog. Ganito pala yung pakiramdam. Yung tahimik lang, pinagmamasdan mo siya habang dahan-dahan mong hinihimas yung ulo niya. Ito na rin po yung simula ng aking paternity leave. Sobrang thankful ako for this time, away from work. Dahil bawat segundo na kasama ko sila, lalo na sa mga ganitong sandali, ay napakahalaga. This is really precious. So yan, dito sa part na to, inaayos lang namin ni Mau yung mittens at yung kumot niya. Tinitiyak namin na komportable siya bago namin siya iwan. Medyo bittersweet
tong moment na to kasi pagkatapos nito, babalik na si baby sa nursery. Ganyan po kasi ang routine dito sa Japan, lalo na sa ospital na to. Kinukuha nila yung baby para bigyan ng time yung nanay na makapag-rest at makapag-recover, lalo na't galing si Mau sa C-section. It's a standard procedure para matulungan talaga si mommy na lumakas. At syempre, bago siya bumalik sa nursery, kailangan naming i-capture itong moment na to. Kailangan ng picture for the memories. Ayan na kami, isang buong pamilya. Family of 4 na. At kita nyo sa likod si Kuya Stephen abala rin sa pagkuha ng sarili niyang video. Nakakatuwang makita na ina-embrace na niya yung role niya as a big brother. Nakaka-proud. Ayan. Yung kumukuha naman ng video na to ay ang kaibigan nating si Jin Sensei. Kaya ako nag-peace sign dyan bilang tanda ng sobrang kaligayahan at pasasalamat sa lahat. Kahit na muli kaming maghihiwalay, pansamantala ni baby, yung puso ko punong-puno ng saya. Kailangan talagang i-document lahat ng alaala. Si Kuya Stephen, ayan, kuha pa rin ng pictures. At pagkatapos mga close-up shots naman. Alam nyo yung feeling bilang magulang na gusto mong kunan bawat detalye. Yung maliliit niyang kamay, yung napakaamo niyang mukha habang natutulog. Sobrang overwhelming yung pagmamahal at pagkamangha habang pinagmamasdan mo ang iyong bagong anak. Our dear Seiji Edric, ang sarap sa pakiramdam. Ito naman yung view ni Mau. Kinukuhanan niya kami, pati yung paligid ng hospital room. Tingnan nyo naman siya, suot yung pink hospital gown niya. Despite recovering from a major surgery, you can see the strength and happiness in her eyes. It's her personal journey at nakikita mo talaga yung kagalakan niya sa mga sandaling ito. Ang tibay ng asawa ko. Tong moment na to, habang hawak ko yung napakaliit niyang kamay, dito pumapasok lahat. Yung mga pangarap mo para sa kanya. Yung mga dasal mo para sa magandang kinabukasan niya. Yung bigat at saya ng pagiging isang ama. It's a profound connection. Isang paalala ng aking responsibilidad na gabayan at protektahan siya habang buhay. Uy, tingnan nyo. Nag-stretch si baby. Ang sarap ng unat. Wow, anong laki ng hikab na yan. Antok na antok pa ang aming bunso. Ay, at may pacifier na tingnan niyo kung gaano siya ka-content. Parang sinasabi niya, okay na ako dito, wag niyo akong istorbohin. At ayan, may pangiti-ngiti pa habang natutulog. Ang cute, nakakagigil. Dismiss na. Seiji, may test ako bukas. Gabate ko yan. Ano ba yan? Sinabi niya may test ang kuya niya. Good luck, kuya. Ginip ang baby. Ngumingiti na nga siya, ilang days pa lang siya. Dapat mga 1 month pa yan. Daw. Parang state in advance. Exactly. In our wait, no, it's a test on Tuesday. Alam niya binibiro ka niya. Sabi niya, Pero tuwing dede time niya, dinadala ka sa'yo. Oo. Pero ano, sa kasunod ako nagtutulog. May oras lang yun. Paano yun? Yan, para sa kaalaman ng lahat, yung tinitingnan ni Mau ay yung official hospital chart. Diyan nakadetalye yung schedule ng pagpapakain, pag-aalaga at lahat ng vital signs ni baby. Ganyan ka-meticulous at ka-organized ang childcare sa mga ospital dito sa Japan.
Isang helpful insight para sa mga aspiring parents din dito. Ang sarap lang pagmasdan, paulit-ulit. Itong mga tahimik na sandali na ito yung tinitreasure talaga namin. Yung simpleng pagmamasid sa kanya habang payapa siyang natutulog. Dito mo nararamdaman yung bagong chapter ng buhay namin. This quiet joy has changed our family forever. At eto na nga, dumating na si Nurse Dala yung cart. Oras na para bumalik si baby sa nursery. Tulad ng sabi ko kanina, ito ang standard procedure para makapagpahinga si Mau. Syempre, mahirap mag-goodbye for now, pero alam naming nasa mabuting mga kamay siya at aalagaan siyang mabuti. At tingnan nyo si Mau, ang tibay niya. Naglalakad habang tulak yung pole niya. Isang patunay ng kanyang mabilis na recovery at katatagan. Ayan, mag-isa na naman tayo kaya dahil may time tayong magluto, nagluto na naman ako. Ngayon naman giniling naman yung ating niluto. Ayan, sinamahan ko pa ng itlog. We are all supporting each other in this journey. And fast forward, back to reality. Dahil nasa ospital pa si Mau at si baby, kami lang tatlo ni Stephen at Jin Sensei dito sa bahay. Ito na yung bagong setup namin for the next few days.